Diyos na si Kristo Jesus, kapayapaan po ang sumati. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon na nasa langit. Purihin natin siya sa kaitaasan. Purihin natin siya ninyong lahat ng mga anghel. Puuniyo. Mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalaga, mga matanda at mga bata. Purihin natin ang Panginoon. Magsiawit tayo sa Panginoon ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan po ng mga banal sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng maamo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin siya ayon po sa kanyang marilag na kadakilaan. Purihin ng bawat bagay na may hiningang Panginoon. Mga kapatid kay Kristo Jesus, sa pagkakataong ito'y muli po ay ating purihin. Dakilain, pasalamatan at higit sa lahat po ay muli ating sambahin ang kanyang banal na pangalan. Ating muli sa kanya ipinagpapasalamat ang pagkakataong ito na ipinahintulot niyang hindi tayo mahadlangan sa pagganap ng ating tungkulin. Ang banal na pagsambang ito na palagi niya po hinahanap na makita sa panig natin bilang kanyang mga lingkod. Tayo po ay nagsaksi sa lawak ng kanyang pag-ibig, pagliligtas po sa maraming kapahamakan. Maging ito'y mabibigat na karamdaman at biglang kamatayan. Mga biyaya, pagpapalang karagdagan, patuloy po na hindi niya ipinagkait ito ating masutungan sa matut na kaparaanan. Sinikap natin na sa mga araw na iyan, matugunan natin ang panig ng ating tungkulin. Ngunit inaamin natin, tayo po'y patuloy hindi nakarating sa kasakdalan. Nagkasala tayo sa isip at sa gawa, kaya ito po ang pagkakataon upang sa kanya muli hilingin natin tayo patawarin sa lahat ng ating mga kamalian at higit sa lahat sa pagsambang ito ganap kong maging kalugod, maging karapat-dapat sa kanyang harapan. Kaya lang sa ating pong pasimula, kung tayo po ay nakatalaga na muli tayo, ikangay magpapasalamat, mananalangin po upang hanggang panig ito'y atin pong pagtagubilin sa Kanya. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Dakilang Panginoon po namin Diyos, lubhang banal, pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Muli ay malasin mo po ang ilan sa iyong mga lingkod. Hindi kami nagpapasalamat. Paliyagan mo hindi kami mahadlangan ng maraming bagay. Tulad mong muli, matipong kami upang dito'y ganapin namin ang aming tungkulin. Una sa lahat, sa iyo namin binabalik ang iyong kapurihan. Pinapasalamatan ka po, dinadakila at sinasamba sa pamamagitan ng Espiritu ng iyong mga katotohanan. Maraming salamat po sa mga araw po na lumipas sa aming mga buhay, ang pagdarating sa amin ng mga kaarawan. Maging ang mga biyayang pagpapala patuloy po ay sumaamin at pinanatili mo kami
sa liwanag ng aming pananampalataya. Di ka nagkait-tagpulan, bagamat inaamin namin bilang mga laman, mga taong nilikha mong mahinay, sinisikap namin sa pagiging lingkod ay maging karapat-dapat. Kaya muli po, namamanhi kami alang-alang sa kabanalan ng pagsambang ito. Pahabag kang linisin at limutin, patawarin po ang lahat ng aming mga kasalanan. Pagpalain mo ang iyong mga anak. Sa dakong ito, ang labat-labas ng aming tahanan sa ng aming mga mahal sa buhay. At payagan mo po, pinakahanap namin ulit pag-aralan ng iyong mga katwiran. Maunawang sumamin, pangunahan, hulog ang iyong banal na espiritu at payagan mo muling buksan ang aming pagkaunawa. Ang mga araw muli na ituturo mo, ito po umakay sa amin sa masiglang pagdaling ko magatid sa amin. Sa pangako ng buhay na walang pagpalain mo, ang iyong mga anak sa iba't ibang mga dagdao. At gayon din po, ang iyong bayan sa huling panahon mula sa aming matandang kapatid, sa lahat ng mga katulong niya sa mga gawain. At sa ganito po kami umaasa, sumasampalataya po kami na ikaw ang sa amin. Pagpapalain mo po kami at babasbasahan sapagkat ang lahat ng mga bagay, ipinagpapasalamat po namin sa iyo sa makapangyarihan ng pangalan ng Espiritu Jesus. Namin po kapilan ng tagapagligtas. sa ating pong pagpapatuloy mga kapatid. Ang timalo ay ating pong takuin. Ang sermon po na aking paglilingkod sa inyo, ito po ay
ikalawang Webes sa buwan ng Mayo de Pecha 7, 2015 taong kasalukuyan. Ang pamagat ng ating pong sermon, ating pong babasahin at ating pong pakinggan. Ang mga tao na pinili ng Diyos upang makatahan sa looban ng kanyang bahay na siyang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Gaya po ng ating narinig, dito'y merong mga taong pinili ang Diyos. At masasabi ko po, ang mga taong ito'y naging mapapalad sapagkat marami siyang nilikha sa sanlibutan ito ng mga tao. Ngunit sila po nakahihigit ang naging katangian nila sapagkat mismo ang Diyos ang pumili sa kanila at ang pagpili ng Diyos yung makatahan po. Ibig sabihin makatira sa looban ng kanyang bahay. Na ang bahay ito hindi lingid sa atin. Ito ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya, sino po ba ang mga tao na nasa looban ng bahay ng Diyos? At lahat po ba ng mga kapatid o mga lingkod ng Diyos ay makatatahan sa kanyang bahay na siyang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? At sino po ang mga taong ito na pinili ng Diyos na binabanggit ng ating sermong makatatahan po sa kanyang bahay na ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Ang mga katanungan ito, yan po ang iisa-isahin natin sasagutin. Kaya gaya po sa ating pasimulang tanong, sino po ba ang mga tao na nasa looban ng bahay ng Diyos? Ganito po ang sagot na ating pong mababasa. Sa Awit, chapter, verse 135. 1-2, ganito po ang sinasabi at atin pong pakinggan. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo siya, ho ninyong mga lingkod ng Panginoon. Ninyong nagsisitayo sa bahay ng Panginoon, sa mga looban ng bahay ng ating Diyos. Sa makatwid, sino po ang mga tao na nasa looban ng bahay ng Diyos? Malam na ating pong nabasa ang sagot. Ito po ang mga lingkod mismo ng ating Panginoon. Na ang mga lingkod na ito ng ating Panginoon, ito po ang nasa looban, nakatira, ibig sabihin, nakatahan sa kanyang bahay, mga kapatid. Ang tanong paano po ipinakikilala ng Biblia itong mga lingkod ng Diyos na mismo nasa looban ng kanyang bahay? John chapter, verse 12-26, mismo ang ating Panginoong Kristo ang nagsalita. Ganito ang sinasabi at ating pong pakinggan. Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin, tingnan niyo po, kung ang sino man daw pong tao, ang ibig po gustong maglingkod sa Kanya, ano pong kinakailangan? Maglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin,
At kung saan ako naroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino man tao ay naglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Sa makatwid, papaano po? Ipinakikilala mismo ng Biblia. Itong mga lingkod na nasa looban ng kanyang bahay, maliwanag na sinabi ng ating Panginoong Kristo, kung ang sino man daw, kung taong nais, di ba, maglingkod sa Kanya, binatural, sumunod sa Kanya. Dahil kung saan po siya naroon, natural, doroon din naman itong mga tao na Kanyang magiging lingkod. Saan ang gusto ng Diyos mismo? Makatahan at makasama niya makatira sa Kanyang bahay. At ang bahay na ito na liwanagin ng Biblia, hindi kaila sa atin. Ito po ang Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. Unang Timoteo 3:15. Halika't sukay ng katotohanan. Na dito po inilagay mismo, ba? Ang mga apostol, mga propeta, mga alagad, ang mga lingkod, maging tayo po. Dito inalim at dito binautismo po. Kaya ang mga taong sumusunod sa Kanya, ano ang napakagandang ika nga makikita ang katangian ng mga tao ito, na mismo nasa looban ng bahay niya. Tayo po ang tinutukoy dito ng mga kapatid. Sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, ang mga taong sumusunod sa Kanya, wala, di po ba? Sabi sa Lucas, verse 9, liwanag ang nakalagay doon. 23, ano sinasabi ko? Ang mga taong sumusunod sa Kanya, iba'y kinakailangan. Kung susunod tayo kay Kristo, iba'y itanggi mo yung sarili. Kaya makikita mo itong mismong nakatahan ng mga kapatid. Sa loob ng bahay niya, pinapasan araw-araw ang kanyang krus, mga kapatid. Sa Galatia, pasanin ninyo ang aking krus. At saklat ng matiga. Mag-aral kayo sa akin. Sumunod kayo, mag-alam kayo, pamato kayo yung kanyang krus. Hindi po ito pagka dumarating, di po ba? Ang nasabing Semana Santa, ang nasabing Abril na misa sa loob ng isang taon, ginaganap ng ating mga kababayan, isinasagawa, alin po, yung pahihirapan, ang alam sarili. Tulad po ngayon, diba? Tawag ngayon kasi na mag-Holy Week po ngayon dito. Kala Monday ngayon, sabi ng ilan, ating ilang mga kababayan Monday, Holy Week, Lunes Santo na po. Kaya meron pong mga nagpapabasa. At meron mga tao na, yun ang kanila po naging panatay, nagpapasa na po ng krus. Hindi naman po yung literal na krus ang pinapapasan. Para sumunod ka kay Kristo. Diba? Kung hindi ang sinasabing pinapasan ng kanyang mga lingkod, ito yung mga utos na hindi mabigat. Pa? Ito po'y napakagaan. At ang krus na ito yung mga pagsubok ng buhay, mga problema na yan. Pa? Yan ay ang ating pong pinapasan, mga kapatid. Kaya kung tayo'y maglilingkod sa Kanya bilang magkakapatid na nasa looban ng Kanyang bahay, anong dapat makita? Sa Efeso, liwanag po. Chapter, verse 6, anong nakalagay doon? Ginagawa natin mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Yung pag-ibig, natural. Diba? Gawin mo ang lahat ng iyong ginagawa sa pag-ibig, mga kapatid. At mula sa iyong puso,
sapagkat ito ang sukatan base ng pananatiling gustong makita sa atin bilang lingkod. Tayo po'y nakapananatili sa kanyang bahay, mga kapatid. Kaya sabi sa Colosas chapter verse 3:24, anong nakalagay po doon? Tinanggap ng gantimpala, mga kapatid. Yung gantimpala tinanggap natin sa buhay nito, mga kapatid. Merong mga taong mayayaman, merong mga magulang na talagang pagka magpapaalam na, pagka merong mga sakit, mamatay na po, meron silang kahit pa paano pinamamana sa kanilang mga anak. Diba? Yung malang ipagkakalob sa atin, hindi po yung mga bagay na natin sa libutan. At yung manang higit na alam natin na hindi nasisira, magtutulong po yun eh. Ang tanong eh, lahat ba ng kapatids o mga lingkod ng Diyos ay makatatahan sa kanyang bahay na siyang iglesia ng Diyos kay Kristo? Lahat po ba tayo? Na mga kapatid bilang kanyang mga lingkod, nakapananatili, makatatahan sa kanyang bahay, na siyang iglesia ng Diyos kay Kristo. Anong sagot sa awit chapter verse 7-8? Maliit nating basahin po ito. Anong sinasabi sa talata nito? Pakinggan niyo po at ating pong babasahin. Siyang gumagawa ng karayaan. Ano pong sabi? Siya daw na gumagawa ng karayaan ay ano po? Ay hindi tatahan sa loob ng kanyang bahay. Una po, siyang gumagawa daw po ng karayaan, ng kalikuan, kasamaan, ay hindi makapamamalagi, hindi makatatahan, makapananatili sa kanyang bahay. Sabi sa talata, sa aking bahay, siyang nagsasalita ng kabulaanan, ayan po, ay hindi matatatag sa harap ng aking mga mata. Tuwing umaga, ay aking lilipulin ang lahat ng masama sa lupain upang ihiwalay ang lahat ng mga manggagawa ng kasamaan sa bayan ng Panginoon. Ito, lahat ba ng mga kapatid o mga lingkod ng Diyos na makatatahan sa kanyang bahay na siyang iglesia ng Diyos kay Kristo? Hindi lahat eh. Kasi siya gumagawa ng karayaan, hindi talagang kapananatili. Aalisin niya ng Diyos eh. Sa Peter, hindi po ko nagkakamali. First Peter, nakalagay doon, ang Diyos ay naghuhukom. May paghuhukom sa kanyang bahay. Tuwing umaga, araw-araw ang Diyos, naglilinis. Kung tayo mga tao, gali natin, pag-isip sa umaga po, di po ba tayo naglilinis eh? Ang Diyos, ganun din po, may ugali siya. Hindi niya pahintulutan manatili ang karayaan, ang kasamaan sa kanyang bahay, mga kapatid. Ang gumagawa ng karayaan. Kaya sa Job, chapter verse 15, 34, 35, ano nakalagay doon? Yung mga di banal, tulad pagka hindi banal to, diba? Yung mga gumagawa ng karayaan, ng mga kamalian, talaga ito pagmumula ng ano po, babaon sila na naghahanda ng pagdaraya. Pagdaraya sa kanilang sarili, mga kapatid. Kaya ang dami na po, di po, umangon yun sa panahon pa ng mga unang lingkod ng Diyos. Hindi nakapanatili sa katotohanan. Hindi nakapanatili sa aral ng Diyos.
Bakit? Sapagkat sila'y hindi banal, mga kapatid. Hindi pa hinintulutan ng Diyos siya. Manatili sa kanyang bahay. Tulad ng sinabi sa 1 Corinthians, chapter, verse 6-8, anong pagkakilanlan na sinasabi rito? Pakinggan niyo po ang talata ito na napakaganda. Sabi rin sulat ng apostol na si San Pablo. Ngunit kayo rin ang mga nagsisigawa ng kalikuan. Ito po. At nangandaraya at ito'y sa mga kapatid ninyo. Sabi po sa talatang ito, yung mga nandaraya sa mga kapatid ninyo. Diba? Pero man ito, talagang hindi makatatahan ito, hindi makapamamalali. Itong mga naglilingkod-lingkura, hindi totoo lingkod ito pagka sinabi ng Biblia. Ang tulad nila ay nakalagay sa Roma, diba? Meron pananampalataya, meron tao ng pagkakilala kay Kristo, hindi nagsipaglingkod sa tunay na Diyos, tunay na Kristo. Kung hindi, pakinabang lamang. Sa Rome, sabi doon, chapter, verse 16, 17, 18, anong pagkakakilanlan ng mga tao ito? Tignan niyo po. Talagang makilala, makayag eh. Pakinggan niyo po sa 17. Ngayon, ipinamamanig ko sa inyo mga kapatid. Natandaan ninyo yung mga pinanggagalingan ng pagkabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong napag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at may ino na panunumpati ay dinadahin lang puso ng mga walang malay. Ito kung dulot eh. Hindi nagsipaglingkod sa tunay na Kristo, kundi sa kanilang sariling tiyan. Kaya sa Pilipos, chapter, verse 3, 19, tiyak na mapapahabak po. Yun ang magiging resulta. At sa awit, chapter, verse 125, 5, anong nakalagay doon? Ilalabas ng Panginoon na kasama, alin po, itong mga manlilino, mga mandaraya, gumagawa ng mga masasama. At sa Matthew, chapter 25, 30, ano nakalagay doon? Itatapon sila sa kadiliman. Diyan na nga, mga kapatid, ang kahabag-habag, kalungkot-lungkot na sa tapitin nila. Ang tanong, sino pong mga tao ngayon? Yan. Na pinili ng Diyos na makatatahan sa looban ng kanyang bahay. Itong mga tao itong mapapalad po ito. Bakit? Ang Diyos ang pumili sa kanila. Tunay na Diyos. Sino po ito? Ano po kaya ito ng mga magkakapatid? Sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Saint Santiago. Tahin natin ang sinasabi po. Kapitulo sa first chapter, sinasabi rito sa verse 2, 5, pakinggan niyo po ang ating pong pakinggan. Ito yung mga tao na ang kanilang pagkakilanlan ay ganito po sinasabi po sa talata. Dinggin ninyo, mga minamahal kung kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan. Ito,
upang maging mayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig po sa Kaniya. Sa makatwid, sino itong mga taong pinili ng Diyos? Makatatag sa looban ng kanyang bahay. Ikaw kaya ito, ako ito, tayo ng mga kapatid sa iglesia. Sinabi ang pagkakakilanlan itong mga nagsisiibig sa Kaniya. Paano makikilala ang kapatid na nagsisiibig sa Kanya? Sa 1 John chapter verse 5:3, anong sinasabi? Ito yung tumutupad ng kanyang mga utos. At ang tumutupad ng kanyang mga utos, hindi lamang sa salita, ipinakikita nila sa kabuhayan, lalong higit sa pagkilos sa kanilang gawa. Kasi madaling sabihin o ba? Yung salitang love Jesus Christ. Love ko si Lord. Pero nasaan yung gawa mga kapatid? Yung mahaling gawa. At para magawa natin ito, sinabi ng Panginoon pa rin sa 1 John, ang pag-ibig. Ibigin natin yung kapatid natin kasama. Yung kapatid natin nakikita mga kapatid, itong kinakailangan pagtuunan natin ang pasin, ibigin natin. At doon natin masasabi na tinutupad natin ang utos ng Diyos dahil tayo po'y nakatahan at nasa looban ng kanyang bahay. Na kailangan magawa natin ito. Kung talagang hindi natin diba? Kasi isang banda kung yung kasama na natin. Kapatid natin sa loob ng iglesia, mahal at sabi, hindi natin maibig. Paano pa yung Diyos na pinaglilingkuran natin mga kapatid? Kaya, ang umibig sa kanyang kapatid sa Ama, yun ang hudyat na iniibig natin. Ang mga utos ng ating Panginoon mga kapatid. Talaga pang tungkulin natin ito mga magkakapatid. Yaman tayo kanyang pinili, di po ba, hinirang tinawag, maglingkod at nasa loob ng kanyang bahay. Anong sabi si John chapter verse 15-16, anong nakalagay doon? Hinirang niya tayo. Pinili tayo Nanong layunin nitong mga hinirang niya, kayo'y hinirang ko, inalag ko upang magsipagbunga. Ito ang proseso po ng pagkapili niya sa atin bilang mga lingkod, bilang mga kapatid sa loob na iglesia. Alin ito? Pinili ka, hinirang ka, inalag tayo upang magbunga. Ang bungang hinahanap sa atin, ito yung mga kaluluwa. Tayong lahat kailangan magsipagbunga mga kapatid. At ang bungang ito sa Tito verse 3:14, mabubuting gawa. Kaya manatili ito tayo. Sa unang Timoteo verse 6-17 ay nakalagay upang makapananan tayo, makapanatili saan? Sa tunay na buhay. At ang tunay na buhay mga kapatid, hindi ko alam natin kung hindi yung buhay doon, buhay na walang hanggan. Kaya, gaya ng ating sermon, chapter ng awit, 65, verse 4, anong nakalagay doon? Mapalad ang tao na iyong pinili. Mapalad ka kapatid, mapalad tayo sapagkat marami ang tao sa libutan nakahilig sa atin, pero ikaw ang pinili ng Diyos. Tinawag, inilagay ka sa ganitong tungkulin kung gayon pahalaga po natin. Ang tungkulin ito, pagkatawag, pagkapili niya sa atin upang maglingkod tayo samantalang makapananatili tayo sa kanyang bahay. Na ito daw ay pagpapalibindisyon, iba sa atin ang sermon na napakinggan. Mula ngayon,
lumapati sa inyo ng kapayapaan. Kapag ako po ay ating tutunguhin ang pag-aaral ng katwiran ng Diyos na ang kanyang pamagat po ay ganito at aking babasahin at hindi po namang matamang pakinggan, mga kapatid. Ang mga banal sa lupa. Ulitin ko po sa inyong mapahintulutan ang pamagat ng paksa, ang mga banal sa lupa. Tungkol sa mga banal, ang ating naging unang pagkaalam o paniniwala, ito ay yung mga namatay na mababait, na pinaniniwalaang nasa langit na, at para maging buhay ang kanilang alaala ito sa lupa. Ginawa sila ng mga rebulto, tinatawag ng mga santo at mga santa. Agad tapos po ating nasasaksihan, naka-display sa lahat halos ng malalaking simbahan sa buong mundo, mga kapatid. Ang naging paraan po ng pagiging santo at santa ng mga taong ito, dumaan sa paraan po ng tinatawag na canonization. Yung canonization po, mga kapatid, merong basbas at kapahintulutan ng Papa sa Roma. Ipinagbabayad ng million of dollars, mga kapatid. At pagkatapos ng naikling spiritual ceremonies, mga kapatid, ng Papa, at pagkatapos na makapagbayad ng millions of dollars, presto, sila yung mga santo at mga santa, naka-display, makikita halos sa lahat ng malalaking sambahan, at yung pamamaraan yon tinanggap at kinilala ng tao, ng halos lahat ng tao sa mahabang panahon dito po sa ibabaw ng magalong sanlibutan. Kung ang isang tao, halimbawa katulad ko, maghahanga din naman maging santo, o pwede pala ako, mga kapatid. Ngunit, huwag na ako kasi wala akong ibabayad na dollars, million of dollars ang pinag-uusapan dito, mga kapatid. Yun nga lang mong peso, wala ako eh. Sa mga tuwid, kung meron akong pagkagusto akong maging santo, hindi magkakaroon ng puwang, magkaroon ng kaganapan yung gusto ko, kasi wala akong ibabayad. At sapagkat wala akong ibabayad, hindi papayag na Santo Papa, ako kanyang basbasan, at i-display sa mga simbahan para akong maging santo, mga kapatid. Ngunit, sa panig ng mayroong millions of dollars, kung pwede pala ang tao sa ganitong paraan, sa paraan po ng tinatawag na canonizations, may basbas, kapahintulutan, may bayad ng millions of dollars ang tao, mga babae, lalaki, pwede siyang maging santo, pwede siyang maging santa, mga kapatid. Ngunit, ang ating paksa, pwede siyang maging banal, samantalang siya'y nasa lupa. Ito ang ating pag-aaralan tungkol sa mga banal na ito na nasa lupa. Sa ibang paraan, siya naging banal. Samantalang nasa laman, nakagaya nating mga buhay, at samantalang siya'y nasa lupa, mga kapatid. Ito ang pamamaraan, ito kakaiba sa tinatawag na canonizations, at ito ang kapanipaniwalang paraan ng pagiging banal samantalang nasa lupa, sapagkat ang paraan ito ay mula o hango sa banal na kasulatan, at sapagkat hango o kinuha sa banal na kasulatan, convincing
at dapat paniwalaan ng tao sapagkat ang bagay na nasusulot dito parang katotohanan sapagkat ang Diyos ang nasa likod ng tinatawag na pagtuturo. Sapagkat ito'y totoo. Ngunit, totoo po ba na mayroong banal samantalang siya'y buhay? At sapagkat buhay, ang ibig sabihin siya'y nasa lupa. At mayroon po ba na talagang ang mga banal mula sa pagtuturo ng banal na kasulatan at paano naging banal, mga kapatid? Ito isang, hindi lamang isang lalaki, hindi lamang isang babae, kung hindi sa pagpapakilala ng banal na kasulatan, ito'y bilang isang bayan. Ang ibig sabihin, marami sila mga kapatid. At para ganap na maglinaw, kung meron at kung totoo, banal nasa lupa mula sa pagpili ng Diyos at kinalulugdan ng Diyos, ganito po ang pahayag ng banal na kasulatan, ang katotohanan nasusulat. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan. Yan. Banal, totoong meron, at marami sapagkat ibinibilang na isang bayan, maraming miyembro doon o mamamayan magkaisang bayan ang pinag-uusapan, mga kapatid. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Dumaan sa makampuring paningin ng Diyos at makatuwirang pagpapasya ng Diyos, siya maging banal. At dito ko gustong dumaan, kung gusto ko man ako maging banal din naman, narito samantalang narito sa lupa at buhay, mga kapatid. Basa mo sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Gaan sa puso at kaisipan at kalooban na tanggapin. Totoo, bilang bayan, mula sa paningin ng Diyos, nasa lupa, nasa laman, ang pinatutungkulang bayan ng Diyos, itinang itinanugdan, walang iba kung hindi ang tinatawag na Israel, mga kapatid. Kapag ka-Israel, marami sila, at ito'y mula sa kanilang ama sa pananampalataya, walang iba kundi si Abraham, at naging anak ni Abraham si Isaac, at naging anak ni Isaac si Jacob, pinagmulan ng 12 lahi na kinikilala ng Diyos bilang isang bayan, ang bayan tinatawag na Israel, pinili, banal, samantalang buhay, sa laman, samantalang nasa lupa, ang pahayag po ng Biblia, mga kapatid. At kung kagaya ng paghahangat ng marami, katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, kung ako'y hindi kaya po pwede ako maging banal din, makasama ko ron, wala nang panahon at pagkakataon. Sapagkat, yung banal na bayan na yun, isang bayang lumipas na, pero hindi naaalis sa kanilang kalagayang banal sa kanilang panahon samantalang sila'y nasa lupa. Ngunit, kung gusto kong maging banal, at gusto ko'y sa ilalim ng pamamaraan ng pagpili at pagkalugod ng Diyos at tawagin akong banal, at marahil kung gusto nyo rin naman, nasa sa atin pa ba ang tinatawag na pagkakataon? Nasa sa atin po sapagkat sa panahon Kristiyano, yan ang tanong. Tanong na, binubuhay yung pag-asa natin ang pagkakataon maging banal din naman sa Diyos, samantalang buhay nasa laman, nasa lupa ang pahayag ng banal na kasulatan. Meron po sa panahon Kristiyano, meron pa bang kinikilala ang Diyos na mga banal dito sa lupa? At kung meron na, marahil, ito na ang pagkakataon. At marahil, ito na yung huling pagkakataon. Meron paniniyak ng banal na kasulatan, mga banal na sa lupa, at kagaya ng pinapaging banal na tinatawag na Israel,
isang bayan, ito rin ay isang bayan pinili ng Panginoon. Walang iba, narito po at aking babasahin sa kanyang pagpapakilala sa ating pong mga kalagitnaan, mga kapatid, sa unang Korinto, letra por letra, ganito ang pahayag sa ating kalagitnaan, at ito ang ating pagkakataon sa huling panahon, tinatawag na panahon Kristiyano, mga kapatid. Sa kanyang 7, ang talata po ay 33, mga kapatid. Ganito ang pahayag sa ating pong mga kalagitnaan. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kabuluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Ayan. Isang talata na nagpapatunay sa huling panahon meron dumaan din sa mapanuri at sinasabi ang kalagayan meron kagaya ng kanilang Diyos ang wika. Diyos ng kapayapaan ang ibig sabihin, namamayari ron ang tinatawag na katahimikan, kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamalasakitan, sapagkat sa ganung kaparaanan, mahayag sa lahat. Talagang ang kanilang Diyos ay tunay na Diyos, Diyos ng kapayapaan, at hindi po ng tinatawag na kaguluhan. Dapat na maging kayo din ang kalagayan ng mga banal na yun. Ngunit, para siyang madistinggi mo, sinabi rin naman ang talata, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal, nagpapakilala silang banal, o nasa lupa. Ang masyadong maging banal kasi mula sa pagpili ng Diyos. Ngunit, dito merong binabanggit na iglesia. Ito yung ikalawang bayan, ang una ay ang tinatawag na Israel na mga banal sa Diyos, at sa huling panahon, ang banal, isang bayan din naman. At para madistinggit makilala, ito po ang tinatawag na iglesia. At kung ano iglesia, yung pinapaging banal kay Kristo Jesus, iglesia ng Diyos, at ito yung na kay Kristo Jesus, at tinawag ang mga banal na naroon para silang lahat ay magpakabanal sa paningin ng Diyos, mga kapatid. Malinaw na malinaw sa sikat ng araw, kumpila sa sikat ng araw, ang kanilang pagiging banal, buhay sa naman at nasa lupa, kakaiba sa parang unang nakilala natin by way of canonization, mga kapatid. Ito'y mula sa pagpili ng Diyos, kagaya ng una sa Israel, kinalugdan ng bayan, bumuo ng maraming mga lahi, mga kapatid. At ganoon din sa huling panahon, pinagtitibay ng talata, mayroon marami sila kapisanan, iglesia ng Diyos, at ito yung na kay Kristo Jesus. At dito naroon tayo, mga kapatid, sa nakatuwid. Aking pinakikilala ang mga banal na sa lupa at totoo, walang iba kung hindi tayo ng mga kapatid. Kapag ka gano'n ang ating kalagayan, para bagang sa totoo lang, wala na tayong mahihiling pa, mga kapatid. Dumating na marahil sa punto ng pagkakataon na tayo tawagin, piliin sa ating kani-kanyang panahon sa paraan ng tinatawag na pangangaral ng salita ng Diyos, na tinatawag na ebanghelyo, kapangyarihan ng Diyos, na tinatawag na pagliligtas. Napili tayo, inilagay sa iglesia, inali ng Diyos, mga banal na nasa lupa, mga kapatid. Hindi kaya marapat na sa nangyari ito, na nagpapakilala ng pagiging totoo, tayo mga banal, ang tayong lahat sa isang layunin ng pagkilala at pagtanong ng utang na loob
sa Diyos, tayo po ay magpasalamat na mga magkakapatid. Ngunit, kagaya ng iba't ibang uri ng mga pagpapasalamat, at kailangan ba ang tao ng Diyos yung pinakikilala ng totoong banal, bagamat nasa lupa, hinihingi ba ng Diyos sila magpasalamat? Magpasalamat, madali, oo. Pero basahin muna natin, hinihingi ba ng Diyos sa mga banal sa lupa, sila magpasalamat sa Diyos sa kalagayan sila'y pinagiging banal ng Diyos samantalang nasa lupa, mga kapatid. Sa unang Timoteo, ganito ang pahayag sa ating mga kalagitnaan. At kung lulobin ng Diyos, ito na marahil ang huling talata na aking ipaglilingkod sa inyo, mga kapatid. Ganito ang pahayag sa unang Timoteo 1, ang talata ko ay 12. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inarin niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Ayan, nagpapasalamat. Ito ay pangungusap ng isang merong soloobin ng tapat na pusong tumanaw ng utang na loob sa Diyos. Ngunit, merong iba't ibang forma, actions, salita ng tinatawag na pagpapasalamat. Halimbawa, yung masyadong popular na palabas sa telebisyon, yung American Idol, mga kapatid. Hindi ho ba yung mga contestant doon, ang mga performers ng mga singer at mga dancers, pagka sila napupuri, pinapalakpakan, hindi mo man marinig yung words ng pagpapasalamat o kumisan magkasabay na thank you, pero meron sila action, thank you, ganyan parang na-overwhelmed doon sa papuri. At bumubukas na lagi at actions yung tinatawag na pagpapasalamat. Meron na mga ibang tema na nakagawa. Halimbawa, yung sa football, mga kapatid, napapanood natin sa televisions, mga kapatid. Pagka nakasipa at naka-score, doon sa net, yung net ba na nakaganon, mga kapatid? Tatakbo yun, palibasa, alam niya, pinupuna siya ng camera magaganya siya, magtatatakbo siya. Yung bang actions na tinatawag na klasiyan ng pagpapasalamat, kasi siya naka-score, mga kapatid. Ngunit, kung ang hinahanap ng Diyos na pagpapasalamat, at dapat natin talawin utang na loob, at kung pwedeng gumawa tayo ng pagpapasalamat, ngunit, meron pong tema sa Diyos na hinihingi bilang bahagi o pagpapasalamat. Madali lang yun. Thank you, Lord. Ngunit hanggang doon lang po ba? Hindi po. Sapagkat sa dulong bahagi, kung babasahin natin muli, ito yung mas pinapahalaga ng Diyos na dapat gawin sa panig na isa nagpapasalamat kasi ginawa siyang banal. At pagka ikay banal, ang ibig sabihin, hindi na tinitignan ng Diyos o tinitimbang yung panahon na karaan na bago kang kasama sa ibabaw ng sanlibutan. But in return, ang ibig kong sabihin, tignan ninyo, na ako'y inaring niyang tapat. Inaring ka lang tapat Kung hindi, alam na, disgrasya tayo, mga kapatid. Na ano ang kasunod doon? Na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Yan. Yan pala ang pagkatawag na yun na ikaw ay maging banal, meron kang gagampanin. Ano yung gagampanin? Alinsunod sa pagkatawag na ikay banal, magpapatuloy ka sa mga gawang kabanalan. At para magawa mo yun, ang ginawa ng Diyos na ikay mapili, tinawag kang banal. Pinapaging banal kay Kristo Jesus, binigyan ka pa ng pagkakataon, makapaglingkod, para lalong dalisayin, pamutiin ang iyong pagkatao sa kalagayang banal sa paraan po ng tinatawag na paglilingkod at sa katotohanan kung bakit ganon, sapagkat yung gawang paglilingkod nagpapaging banal sa tao, sa lupa.
sa sanlibutan ito, mga kapatid. Bukod sa ikay magpapasalamat, gagawa ka ng paglilingkod. Ngunit anong klaseng paglilingkod? Alalahanin mo ang nakataya dito, yung sanadong iyon ay kababanal. Kung hindi paglilingkod na isanadong ay kababanal, kailangan magkaroon tayo ng pagpupumili. Halimbawa, sa panahon ng pagsamba, magkaroon tayo ng paninindigan. Yung bayaan mong maluma ng panahon, ang mga araw at mga lagas ang mga panahon. Pero huwag maging luma ang tema ng ating paglilingkod. Yung paglilingkod na may paninindigan, yung handa mong ipakipaglaban, sapagkat dito ka tinawag at ito ang daming paraan magabihan ng Diyos sa kanyang kabutihan, ipinakikilala kasama ka at ikaw ay isa sa mga banal na pipili ng Diyos, mga kapatid. Kung mayroong hahadlang sa ating gawing paglilingkod, yung iko'y lalong maging banal, labanan natin ang mga kahadlangan. Tatagan natin ang ating pananampalataya. Minsan lamang dumating sa buhay ng tao ang pagpili, pagtawag, at pagkalugod ng Diyos. Samantalang ikay naroon sa bayan sa panahon ng tinatawag na Kristiyano sa ilalim ng pamumuno ng ating Panginoon sa loob ng tinatawag na Iglesia, mga kapatid, pagtibayin natin sa ating sarili ang araw. Manatili tayo dito hanggang sa wakas at maging katulad tayo ng sinasabi ni Pablo, bagamat ang aming pagkatao ay pahina ng pahina. Yan talaga tutungo yan eh. Hindi may iwasan. Ngunit, in reverse yung kabaliktaran ng pagkatao, yung pinapaging banal, palakas ng palakas. Hindi tayo bibitiw sa kalagayang banal na ipinakikilala ng banal na kasulatan ang pagpapakilala yung mula sa Diyos na ito ang aral na ipagpala. Ibindisyon sa ating lahat, magawa natin ang kalagayang banal samantalang nasa lupa sa paningin ng hindi ng maraming tao, kung hindi sa paningin ng Diyos, mawat mahabag sa ating lahat at mula ngayon at magpapailanman. Sa pagkakatuloy ito at sa bahagi ito, inanyaan ko, manalangin tayong mga kapatid. Panginoon naming Diyos, daw sa pusong kami siya'y nagpapasalamat. Sapagkat sa pag-aaral namin ng iyong kapilan, nasagasaan ang aming kalagayan na bagamat aning alam, kami yung pinatutungkulan ng kabanal sa lupa. Na sa kabila ng aming kalagayang maliit, mahina, patabasa yung kabul ng sanlibutan. Sa totoo lang ko, dito kami nagkaroon ng karangalan bilang tao. Pagkilalang banal mula sa iyo at walang duda at yun ang totoo. Sapagkat dumaan sa iyong pangpuri at pagpili, kaming lahat sa buhay naming mga magkakapatid nang kami yung kahabagang tawagin, mabautismohan sa loob ng tinatawag na yung banal na Iglesia. Kautangan ng taong na alinsunod sa iyong inihiling gusto ko naming datihan. Suklian ng iba yung mga paglilingkod, ngunit alas mo po. Sa lahat ng panahon ay nakakapit sa amin ng pagiging mahina. Pinalalakas lamang kami na yung awad habang at namang inuukol na pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Kahabagan mo kami, huwag mo kaming papabayang maalis sa kalagayan ito. Pagpalain mo kami sa kabuhayan, sa karamdaman ng aming loob ang katawan, sa biyaya ng tinatawag na pananampalataya. At nang upang kaming mga magkakapatid, patas-patas na gawin mo sa amin ang aming hinihiling sa panalangin ito, makarating kami sa layunin ng aming pagiging banal. Hanggang doon sa dulo, yung kung tinatawag na buhay na siyang tunay na buhay. Alalahanin mo po ang aming mga pagkukulan. Bagamat banal, na natulingan mula sa iyong banal na paningin, napupunan at nagkakasala at upang maalis sa amin ang mga dungis at kapintasan ng aming mga pagkakamali, ibiyaya mo po ang kapahintulutang linisin ng aming mga pagkatao tungkol dito, patawarin kami lahat sa aming kong nagawang mga pagkakasala at kami umaasa at nananampalataya
ang iyong pag-ibig at kagandahang loob, hindi mo ihiwalay sa amin. Papatnubayan mo kami, tutulungan, maging banal samantalang nasa lupa, maging kaika-ikay at banal sa iyong paningin, sapagkat ito'y aming hinihiling dahil ang buong pagtitiwala at pananampalataya sa iyo pong makapangyarihang pangalang Diyos Kristo Jesus, ikaw na aming pong Panginoon, dakila po naming tagapagligtas. At narito, sa pamamagitan po ng pagkasangkapan ng Diyos sa akin na inyong hanggat walang kabuluhang malibig, ang kanyang pagpapalang basbas na sinasabi, ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang kaawaan, mabiyayang pagliligtas ng ating dakilang Diyos na si Kristo Jesus ang iyong walang pagkikipisan, walang hanggang pamamatnubay ng kanyang banal na Espiritu ang siya namang sumaating lahat magpatay, maging sa ating mga tahanan, sa ating pong mga minamahal, sa mga kapatid na naroon sa malalayong mga bayan, mga bansa, silang inaalipin ng karamdaman ng kahirapan ng pagsubakit ng buhay sa biyaya ng pananampalataya. Ipagpala ni bendisyon maging kayo sa buong kalaganakan po ng Iglesia ng Diyos na kanyang pinapaging banal, magmula ngayon at magpakailanman. Kapayapaan ang sa ating lahat po na mga kapatid.